Francine's POV. Would you mind? I bowed my head and sigh. Listen to my story first. Giit ko pa. Tama naman yun, di ba? Alamin niyo muna ang buhay ko bago niya ako pakasalan. Kapag nalaman niya ang kwento ko, tinanggap niya ako, carry bells na. Pero kung nalaman niya at nalayuan niya ako, okay lang din. Kaya? Bakit naman hindi? To be honest, it's up to you if you wanted to open up to me. If not, that's okay. That's your decision and your feeling was valid. Seryosong saad ni Kyle. Everyone has a story to tell. Maganda man o pangit ang kwento ng buhay mo, parte pa rin yun ang pagkatao mo. Be proud. Hindi ka tao kung wala kang kwento. Giit niya pa. Bakit ba napakadali para sa kanyang sabihin ng mga ganong bagay na para bang wala lang sa kanyang lahat? Hindi mahalaga sa kanyang negatibong salita at wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Ganyan ba talaga siya? Para napakagaan niyang dalhin? Madali lang naman siyang pakisamahan. Bakit bang bait mo? Wala sa loob na tanong ko. Ngumisi naman siya at tinapunan ako ng tingin. Ako? Mabait? Nakangiting umiling siya at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Kung mabait ako, wala sigurong babaeng umiiyak ng dahil sa akin. I mean, gwapo lang naman ako at macho. Hindi ko naman kasalanan kung mahuhulog sila tapos hindi mo sasaluhin. Sira ka naman kasi sa part na yun eh. Putol ko sa sasabihin niya pa sana. Isa ako sa mga babaeng napaiyak ng bugok na to. Hindi man ako ganon kasamba sa kanya noon, aminado naman akong gusto ko siya. Gustong gusto. If you fall for me before, I would gladly catch you. Baby, kaya lang hindi eh. Kumendat pa siya sa akin matapos niyang sabihin yon. Diyos ko, puso ko, wag kang bibigay. Akong nahulog tapos hindi mo sinalo. I was shocked hearing those words coming from him. Seryo ba siya? Did he really fall for me before? I thought we were just a fun buddy. Na-in-love ka sa akin? Bakit hindi ko alam? Hidden crush mo pala ako eh. Ganda ko kasi. Pangaasar ko pa sa kanya. Inihilig ko ang mukha ko sa sandalan ng upuan at pumikit upang magpahinga lang sana. Kaya lang nakatulog ako. At tulad ng dati, nagising akong nanginginig sa takot. Kahit gaano kalamig sa kotse niya, pinagpapawisan pa rin ako. Hindi ko nga lang alam kung anong napanaginipan ko pero sigurado ako, siya ulit ang walang hiyang yon. We're here! Kagad ako napalingon sa kanya bago lumingon sa harapan. Napansin ko pamilyar sa akin ang lugar na pinagdalhan niya. We're in Baguio, sa family house namin. Muli kong nilibot ang palingin ko sa labas at oo nga, dinala niya na ako dito dati. Inalalayan niya ako pababa ng sasakyan at hinila na papunta sa loob. Ngunit bago pa man kami makatuloy, hinila ko ang kamay kong hawak niya dahilan upang matigilan siya sa paglalakad. May problema ba? Nag-aano lang tanong niya. Okay lang bang itsura ko? Di naman nangangagat ang pamilya mo, no? Baka samparin ako ng mama mo. Ganon kasi sa mga pelikula eh. O kaya naman, alokin ako ng malaking halaga. Alam mo na, kontrabida ang peg. Sunod-sunod kong sambit na kinatawa niya naman. Peste, aatake na nga ako sa puso pero tuwang-tuwa pa siya. Hindi nangangagat ang parents ko. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago muling nagsalita. You look lovely. Hindi mo na kailangan pang pumustura. Mas gusto ko yung simple pero magaling kumembot. And no, hindi nananampal si mama. Lalong hindi ka aalokin ng pera. Nakahinga ako na maluwag dahil doon. Ngunit hindi pa rin talaga mawala ang kaba ko. Paano ba to? Nahanginig talaga ang tuhod ko at napapalakas ng tibok ng puso ko. Paano naman kung bigla ako mawala ng malay kapag pinakilala niya ako? Kyle? Mahina akong tawag sa pangalan niya. Lumingon naman siya sa akin. Nagtataka kung bakit. Please, distract me. I need distraction. I had to be distracted. Can you? Walang sabi-sabi, kinabig niya ako palapit sa kanya at hinagkan. Peste? Ganitong distraction lang ba talaga ang alam niya? But in fairness, effective siya. Kalmado ka na ba? Nakangiting tanong niya. Kinurap-kurap ko naman ang mata ko at saka palang sumagot na makabawi sa kabiglaanan. Isa pa nga? Wala sa loob kong sabi. Peste, Francine, ang harot mo. Baka sa sunod hindi na lang ang kambal ang isisilang ng perlas mo kundi triplets. Later, I will distract all of your system. Let's go? He asked me. I hold into his hand and went inside the house. Pakiramdam ko unang beses ko lang tutuloy sa bahay nilang ito. Nakakailang, lalo na't alam kong narito ang mga magulang niya. Mom? Dad? Anybody home? Malakas at sunod-sunod pang sambit ni Kyle. Parang wala namang tao. Kung hindi ko lang napansin ang katulong na nasa kusina, iisipin ko na scam na naman ako ni Kyle. Nasaan hong pamilya ko? Pati yung mga anak ko nasaan?
Tanong niya sa matandang kasambahay na siyang nakikita ko sa kusina. Nasa likod, iho. Nagbabonding sila doon. Sagot naman ng matanda. Kagad akong hinila ni Kyle papunta sa likurang bahagi na sinasabi ng matanda. Pagkarating namin doon, masayang nagliliwaliw ang apat sa isang infinity pool. Meron palang ganito dito sa likod. May swimming pool sa gitna na napapalibutan ng namumulaklak na halaman. May maliit na kubo sa gilid na pwedeng pahingahan. May duyan din at upuan ang nakapagtataka lamang kung bakit parang may usok sa swimming pool. Hindi ba lamigin ang mga anak ko niyan? Kuryosong tanong ko kay Kyle. Di naman siguro, hot spring naman yan. Napanganga na lang ako sa impormasyon na iyon. Kaya naman pala may usok hot spring naman pala. Peste, minsan nakakabalo na lang talaga ang mga taong sobrang yaman. Gusto mo bang maligo rin? Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago ngumisip. O, doon na lang tayo sa kwarto ko? Kung ilunod kita ngayon sa hot spring nyo na makita mong hinahanap mo, pabalang kong sagot sa kanya. Mommy, Daddy! Sabay kaming napalingon ni Kyle kay Kenji na nagmamadaling umahon para pumunta sa amin. Ganon din si Jiro na halos mawalan ng balanse kakamadali para makalapit sa amin. Habang ang mga magulang naman ni Kyle ay maang na nakatingin lamang sa amin at umahon din sila at lumapit sa amin. Mom! Dad! I wanted to meet the very important woman in my life. Inakbayan ako ni Kyle bago nakangiting nagpatuloy. Francine Irish Curtis? Ikaw pala si Francine. Ginawaran ako ng hagka ng mama niya sa magkabilang pisngi ko. I heard a lot about you. Come on, magmerienda na muna tayo. Nakangiting aya niya sa amin. Hawak ng daddy ni Kyle si Jiro habang hawak naman ni Kyle si Kenji. Para kaming isang buong pamilya kung titingnan ng iba. Just call me Mama, Kathleen, and my husband's name was Arthur. He will love it if you will call him Dad too. Paglalahad sa akin ni Mama Kathleen. Tama nga ang sinabi ni Kyle. Hindi nga nangangagat ang mga magulang niya. Mukha rin silang mababait at madaling kagaanan ng loob. Talagang si Kyle lang talagang may sayad. Pinatikim niya sa amin ang dalawa niyang cake. Masarap naman, kaya lang di ako mahilig sa matamis kaya konti lang kinuha ko. Habang kambal na may humirit pa ng isa. Seeing my sons happy right now made me feel contented. Dito na kayo mag-dinner. Pwede rin dito na rin kayo matulog. O tumira kaya? What do you think, Francine dear? Di ako kaagad nakasagot kay Mama Kathleen. Kaya naman lumingon ako kay Kyle. Umaasang isasalba niya ako sa mga tanong ng mama niya. Mabuti na lang din at naintindihan niya ang gusto kong iparating. Ma, mag-uusap pa kami. Kayo na munang bahala sa mga bata. Matapos niyang sabihin iyon, hinila niya na ako paakyat sa silid niya. Eto na naman ang puso ko. Nagririgodo na naman dahil sa sobrang lakas ng tibok. Bakit naman kasi mag-uusap lang kailangan sa kwarto pa. Hindi ko tuloy maiwasang makadama ng kaba, lalo't malapit siya. 3 questions. Aniya na ikinalingon ko. I will give you a chance to ask me 3 questions. Sasagutin kong lahat. Giit niya. Ano si Nadia sa buhay mo? Kuryosong tanong ko. Di na ako nagpaligoy-ligoy pa. Matagal ko nang gustong malaman yon dahil sa ang babaeng yon ang dahilan kung bakit hinihila pa rin ako ng aking nakaraan. Ex-fiancé. Walang pakialam na sagot naman niya. Sinulubong niya ang tingin ay ginawad ko sa kanya at saka nagpatuloy. We have been engaged pero naghanap siya ng iba so I canceled the engagement. Dagdag niya pa. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng iyon. Tapos binabato niya sa akin ng bagay na gawain niya naman pala. May sineryoso ka na bang babae? Muli kong tanong. Napangiti naman siya at yumuko bago sumagot. To be honest, wala. Hanggang sa lumabas ka na dalang malaking kahon na yon. Ikaw ang unang babaeng nakasama ko at hinahanap-hanap ko. Naningkit ang mata ko dahil sa sinabi niyang iyon. I mean, lahat ng dumang babae sa akin, flings lang. Alam nilang score sa pagitan namin, so yeah. I call them harot lang, walang personalan. Kinurot ko ang tagiliran niya, talagang ibinigay todo ko pa. Ang kapal ng mukha na paglaruan kaming mga babae. Tapos harot lang daw. Ang bugok na to. Ang gandang putulan, buisit. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo naman kung sino kang gwapo na pinadala ni San Pedro para sa mga kababaihan. Singhal ko sa kanya. Nakuha pa ngang tumawa ng bugok na si Kyle. Akala niya yata nakikipagbiron ako sa kanya. Baby, that time I was torn between having a crush on you or maybe I just wanted to spice up my night. But to be honest, I like you. Ikaw nga lang babaeng inulit-ulit kong makasalo. You should... Ano? Kailangan ko bang ikatuwa yun?
Peste Kyle, kapag ikaw hindi nagbago, sinasabi ko sa'yo. Pinanliakan ko siya ng mata, tinuro ang puntilyo ng pantalon niya. Yung nakatago dyan, tatadtarin ko ng pinong-pino para wala ka na ipagmalaki. Giit ko pa sa kanya. Hindi ko na hinayaang tapusin niya pa ang sasabihin niya. Kung di pa naman mahilig siyang sadya, makakahanap din ng katapat ang bugok na to. My goodness, Francine. Hindi mo ako naiintindihan. Let's not talk about that, can we? Di ako sumagot at tumalikod na lang sa kanya. Bakit ba kasi tinatanong ko pa yun? Ngayon ako nakaramdam ng inis. Pero bakit nga ba ako maiinis? Ano ba ang meron sa aming dalawa? Wala naman. Yon ang masaklap na katotohanan. Walang kami at walang namamagitan sa amin maliban sa ama niya na mga anak ko. Kaya wala akong karapatan na makadama ng ganito. You only had one question left. Tumayo siya sa tabi ko. Matyagang hinihintay ang huling tanong ko para sa kanya. Pwede bang saka na lang yung isa? Wala ako maisip na magandang tanong sa ngayon. Humarap ako sa kanya at sa pagkakataong yon, nginitian ko siya. Ikaw naman na magtanong. Tanong-tanong para sa 3 sagot na gusto mong marinig. Sino yung napapanaginipan mo? Bakit para kang takot at takot tuwing napapanaginipan mo siya? Kunot noong tanong niya. Si Kervin, isa sa mga naging customer ko sa Club V dati. Kilala mo yon dahil sa iyo yung binugbog mo dati. Yumuko ako at niyakap ang sarili bago muling nagsalita. Sinubukan niyang pagsamantalan ako nung araw na nagbunta ako sa'yo. He hurt me physically and verbally. Natrauma ako ng dahil sa ginawa niya kaya ayon. Kung pwede lang, ayoko nang matulog pa. Halos pabulong ko ng saad. Inawakan niya ang kamay ko, hinila papalapit sa kanya. It was always comforting whenever I am with him. Sorry, wala ako sa tabi mo ng panahong iyon. Hindi kita natulungan. Wala man lang ako nagawa. Dama ko ang lungkot at galit sa boses niya. Nang sabihin niya iyon, pero wala eh. Tapos na yon, nangyari na. How about Edison? Why did you marry him if he was your twin brother? Muli niyang tanong. Kailangan, para mas mapadali ang proseso ng papel ko papuntang Amerika. Pero yung kasal na yon, peke yon. Palabas ng yon at kailangan ipakita sa buong Pilipinas para hindi makahalata na may anomalya sa likod ng kasalang iyon. At nang makarating kami sa Amerika, inayos niya rin kaagad. Paglalahad ko sa kanya. Di ko siya masisisi kung hanggang ngayon galit siya at walang tiwala sa mga sinasabi ko. Pero yun ang totoo, maniwala siya o hindi. Wala na ako magagawa pa. Gusto kong dalhin na sa kabilang buhay yung Edison na yon dahil sa matinding selos. Nararamdaman ko. Kung nalaman ko lang sana mas maaga, hindi na sana kita pinaimbestigahan pa sa kaibigan ko. Nanlaki ang mata ko nang dahil doon. Peste, ako? Pinaimbestigahan niya na para bang may ginawa akong krimen? My goodness! Naig ko pang may malagim na record sa pulisya. Eh ano na pala mo sa investigasyong ginawa mo? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Wala pa. Hindi pa binibigay ni Brian ang result pero ngayon mukhang di ko na kailangan yon. Nakangiting sambit niya bago ko niyakap at muling nagsalita. Having you near me was more than enough. That untold story of yours. Aniya habang nakahawak sa kamay ko. Mom, are you there? Dinig na dinig kong malakas na katok mula sa na ganun din ang malakas sa tibok ng puso ko dahil sa sinabi ni Kyle. Hindi ko na alam kung kikiligin ba ako o mawawala ng malay. Ang mahalaga lamang ngayon ay napagbuksan ko ng pinto kung sino man sa kambalang kumakatok. Mom, open the door. Buksan mo na. Mariin kong utos kay Kyle na nakamaang lang sa tabi ko. Mabuti nang siyang humarap sa anak niya dahil di pa rin talaga ako makamove on sa mga kaetyosan niya. Yes, what happened to you? Sunod-sunod na tanong niya naman nang buksan ang pinto. Si Kenji pala ang tila baby monkey na nagwawala sa labas. Can we eat chocolate before we eat dinner? Nagsusumamong tanong niya. Lumingon naman sa akin si Kyle at tila humihingi ng tulong dahil hindi alam ang sasabihin sa anak niya. One lang ha? Masyado na kayong maraming nakain na matamis, hindi maganda yon. Tinaas na naman ang kanang kamay niya, tanda na nangangako siya. Mga alis na sana siya nang muling humarap sa amin. At sa pagkakataong to'y nagtanong naman siya kay Kyle na talaga namang kinabigla ko. Gagawa na po ba kayo ng baby sister namin? Maang na tanong niya. Why? Do you want me to have a baby sister now? Umiti naman si Kenji at nag-thumbs up pa upang ipakita na sumasang-ayon siya sa ama niya. Umalis din siya kaagad matapos niya akong gawaran ng halik sa pisngi at nagpasalamat sa pagpayag ko sa gusto niya. Muli kaming naiwang dalawa ni Kyle.
Kapwa tinatansang isa't isa kung sinong una magsasalita. Ang hirap palang umaktong matino kung alam mo sa sarili mo na hindi ka naman talaga matino. So, what now? Nananansyang tanong ko sa kanya. Nakakailang OMG. Bakit ba ako nasidlak sa sitwasyon kong to? Okay naman ako, kami, nung wala siya. Pero ngayon, eto, at daig ko na naman ang inahing manok na hindi makaanak dahil sa kakaibang nadarama ko. I don't know, maybe we should start doing what our sons wanted. Patanong niyang sagot na kinalito ko. We should start making their baby sister. Sounds great, right? Baliwalang sagot niya. Mukha, nakuha pang akitin ako na hindi man lang nahiyang sabihin yun sa akin, samantalang wala naman siyang plano para sa aming dalawa. Humarap ako sa kanya at ginitan siya ng pagkatamis-tamis bago pinitik ang kasangga niya. Kumalma ka, mahirap magpalaki ng bata. Matapos kong sabihin yon, baliwalang iniwan ko na siya at pumunta na sa kusina. Kagad ko namang nakita ang mga anak ko at si Mama Kathleen na masayang nanginginain ng marshmallow. They look so happy and seems unaware of my presence. Kung sinabi ko ba dati kay Kyle na siya ang ama ng pinagbubuntis ko, ganito pa rin kaya sila kasaya ngayon? Tanggap pa rin siguro nila mga anak ko pero ako. Matatanggap kaya nila sakaling malaman nilang napulot lang ako ni Kyle sa club? Mommy, can you join us here po? Tawag sa akin ni Jiro nang mapansin na nakatayo ako habang pinapanood sila. Lumapit naman ako at nakikain na rin ng marshmallow na pinagkakaguluhan nilang tatlo. Wala ang daddy ni Kyle. Siguro nagpapahinga na. Malamang na hindi na rin makakain ng gabihan ng mga bata dahil nakarami na sila ng cake kanina. Tapos dumagdag pa itong kinakain namin ngayon. Nasaan si Kyle? Maang natanong sa akin ni Mama Kathleen. He should join us too. Favorite niya tong marshmallow at isasawsaw sa chocolate nung bata pa siya. Giit niya pa. Naiwan po sa kwarto niya. Sagot ko na lamang. Hinila niya ang kamay ko at nagtungo na sa sala kung saan may kinuha siyang photo album. I will show you. My son when he was still young. Umupo kami sa pandalawahang sofa at nagsimula nga siyang ipakita sa akin ng mga larawan ni Kyle noon. Kamukhang kamukha niya talaga ang kambal. Walang duda na siya nga ang ama. Kyle was half American and half Filipino. Halata naman sa itsura niya, kaya lagi nababansagang babaero. Giit niya pa. Kung pwede lang sabihin na dapat lang sa kanyang bansag na iyon, dahil totoo naman ay sinabi ko na. Pero alam mo ba, lumingon siya sa akin. Mukhang seryoso na ngayon patungkol sa sasabihin niya. When he falls in love, he loves deeply. Giit niya pa. How did she know that her son was falling in love with someone if he doesn't say a word to her? Ganon ba talaga ang magulang? Maiintindihan ng anak kahit na nga ba wala naman tong sinasabi sa kanya na kahit ano. Ganon din ang mga magulang ko. How did you know? I mean, does he tell you about his feelings? Kuryosong tanong ko naman. I need to find an answer para malinawan din ako para sa sarili ko. Minsan ko na siyang nakitang lumuha, nasakta ng dahil sa pag-ibig. Akala ko nga yun na magiging dahilan ng pagbagsak niya. 5 years ago, he went to me, asking me how to unbreak his heart. He was drunk that time and crying like a baby. Napatakip ako sa sarili kong bibig, hindi makapaniwala dahil sa aking naririnig. Sinong babaeng sumira ng puso niya? Ginawa ba ni Nadia yon sa kanya? Patuloy niyang sinasabi sa akin na mahal ko siya at handang baguhin ang lahat para lang sa kanya. Muling saad ni Mama Kathleen. Habang tumatagal ang usapan namin, nakakadama ako ng kirot sa dibdib. Hindi ko lang alam kung bakit, pero siguro dahil ganoon ang pagkakakilala ko kay Kyle noon. Pero alam mo ba kung anong pinakamasakit kong narinig mula sa kanya? She asked me. I shook my head and wait for her to tell me. Nung sinabi niyang masakit palang marinig at makitang ibinababa niyang sarili niya kahit di naman yun ang tingin ko sa kanya. Matapos sabihin yon, hindi ko maiwasang maluha. Kaya naman bago ko tuluyang umiyak. Sa harap niya, tumakbo na ako papalit ng silid ni Kyle. Sa pagkakataong to, handa na akong ayusin na nasira niyang puso. Even if my heart will be at risk in exchange. Mali ba ang umasa na sana ako yung babaeng tinutukoy niya sa kwentong yon 5 years ago? Sa kabilang banda, pagkatuloy ko sa kwarto ni Kyle, hindi ko kagad siya nakita. Ngunit nang marinig kong lagaslas ng tubig mula sa banyo, ay kagad ako nagtungo roon. Pinihit ko ang siradura at nang malamang di naman yun nakalak, kagad kong tinulak. Pumasok na ako nang walang paalam. Desperada na ako kaya bahala na. Kyle, we need to talk. Di ko na natapos pang sasabihin nang bumungad sa akin ang itsura niya ngayon.
Mahabaging langit. Bakit ba ako nagpadalos-dalos? Hey baby, do you want to bath with me? Baliwalang tanong niya. Tumalikod naman ako at takmang aalis na dahil sa kahihiyang nadarama ko ngayon. Nang bigla niya akong hilahin. Napatili rin ako ng muntik ng madulas dahil sa kabiglaanan. Don't worry, I got you. Halos pabulong niyang sabi habang nakatitig sa akin. Dama ko rin ang paghigpit ng yakap niya sa bewang ko at ang marahang haplos ng kamay niya sa likuran ko. Anong pag-uusapan natin? He asked, looking so serious this time. Maligo ka na muna. Pwede? Pilit kong kinakalas ang kamay niyang nakapalupot sa bewang ko. Ngunit mas lalo lamang humihigpit iyon. Peste kapag ako talaga hindi nakapagpigil. Kyle, ano ba? Dabang-dama ko yung kasanggamong nakasaludo sa likod ko Utang na loob, tigilan mo ko. Singhal ko sa kanya. Pero ang bugok tumawa lang at mas lalo pang dinikit ang katawan niya sa akin. Nababasa na rin ako ng tubig. Muli kong sigaw sa kanya. Bukod sa wala akong dalang damit, ayoko rin talagang maligo dahil napakalamig dito sa kanila. Where? Down here? Sunod-sunod niyang tanong bago hinaplos ng bahagya ang nasa ibaba ko. You want me to do something about this? Muli niyang tanong. Napasigaw ako na mahina at dahan-dahan niya nang tinanggal ang lahat na nakaharang sa akin. And as I expected, we did a quickie. Napakarupok ko talaga pagdating sa kanya. Para kung sunod-sunuran lamang sa kanya. But he was so gentle to me. Pakiramdam ko tuloy nahuhulog na yata ako. Ganito ba ang pakiramdam ng in love? Ano nga bang basihan ng pagmamahal? Paano ko ba malalaman kung nagmamahal na ako? Does he know? Halika rito. I will blow dry your hair. Lumapit ako sa kanya at umupo sa harap ng vanity mirror. Pinanood ko siyang i-blower at suklayan ng buhok ko sa salaming nasa harap ko. Seryoso siya, tila ba kinakareer ang ginagawa niya. Kyle? He stopped for a moment, then looked at me. How would I know if I'm in love? Do you know what does love feels like? Sunod-sunod ko pang tanong sa kanya. Tinanong ko na rin siya sa kaibigan ko dati. Paano mo malalaman kung nagmamahal ka na? Mula sa salamin, kitang-kita kong pagkislap ng mata niya habang sinusuklay ng bahagya ang buhok ko. Ano ang sabi niya? Kuryosong tanong ko. Gusto ko kasing malaman kung pagmamahal na ba ang tawag sa nadalama ko ngayon. Dahil daw mahilig ako sa babae, malalaman ko rin na nagmamahal na ako kapag ibang pangalan ng babae ang nabanggit ko. Matapos ang mainit sandali sa pagitan ko at ng babae. Muntik ko na siyang sapakin dahil sa naging sagot niya. Ngunit ganun pa may nanatili akong nakikinig sa mga sasabihin niya. That is your friend's opinion. How about you? How do you define love based on your own experience? I asked him. Ang kuryosidad ko ang nagpapawala sa akin. Gusto kong malaman ang higit pa at marinig pa. Higit pa sa tungkol sa kung anong pakiramdam ng pagmamahal sa isang tao. For me? Tinanggal niya muna ang blower bago siya nagpatuloy. Kapag mas mahalaga ang kaligayahan niya kaysa sa akin. Nang ang mga luha niya ang naging pinakamasakit na sugat na naramdaman ko. Kapag ang pakikipagsalo hindi na ng pagpapaligaya kundi pag-iibigan. Nang ang mga pangarap niya naging pangarap ko rin. At ang kalayaan niya ang una kong prioridad. That's what's love for me, based on my experience. Sabi niya at saka hinagka ng noo ko. Hindi ko tuloy alam kung paano ko titingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong iaakto ko dahil sa mga sinabi niya. Kung ganun pala ang pagmamahal, nandun naman niya para sa isang tao. Napakaswerte ng taong yon because Kyle was every woman's dream. What should I say? I asked looking at him from the mirror in front of me. What do you mean? Balik tanong niya. Halatang nalilito sa sinabi ko. Hindi ko yata naramdaman ang kanyang pakiramdam para sa isang tao. Ang alam ko lang hinihintay ko siya lagi sa pinto. Umaasang darating siya. Tinatanong ko siya mula sa malayo, kahit na nga ba hindi niya ako nakikita. Nasasaktan ako pag may kasama at nagpapasaya sa kanyang iba, samantalang po pwede namang akong gumawa nun sa kanya. Patuloy kong nilalayo ang aking sarili. Natatakot na baka madala ko siya sa panganib na maaaring mangyari dahil sa akin. Sabi ko sa kanya na hindi kumukurap. Nakatitig pa rin sa kanya sa harap ng salamin. Napabuntong hininga ko. Pilit pinapaalis ang sakit sa puso ko. 5 long years had gone so fast. Pero alam mo ba? Tumayo ako at tumarap sa kanya bago muling nagsalita. Tinitigan ko pa rin siya mula sa malayo hanggang ngayon. Nasasaktan pa rin ako kapag may kasama siyang iba. Umaasa pa rin ako na sana'y merong kami kapag nagkita ulit kaming dalawa. Higit sa lahat, nangarap pa rin akong makasama siya hanggang sa dulo. Hahawakan niyang kamay ko, pupunasan ang luha ko, magbibigay ngiti sa labi ko.
Papawi ng pagod ko tapos sasabihan ako ng I love you, mahal ko. Niyakap ko siya at kahit na naramdaman ko ang gulat sa kanya, niyakap niya ako pabalik. Mas mahigpit, mas mainit at may pag-iingat. Di naman siguro masama kung ikaw yung tinutukoy ko, hindi ba? Kasi sa totoo lang, Kyle, ikaw yun eh. Ikaw lang at wala ng iba. Bulong ko sa kanya habang niyakap pa rin siya. Hindi ko na rin napigilan ang luha na kanina pang gustong kumawala sa mga mata ko. Tanggap niya man o hindi, magalit man siya o matuwa, ang mahalagay na sabi kong aking nadarama. Not bad, baby, he answered. Because you were also the true meaning of what's love to me. Sa kabilang banda, hey, tahan na. Kanina ka pa iyak ng iyak. Muli na namang pinunasan ni Kyle ang mata at pisngi ko dahil sa pesting luha na hindi maampat-ampat sa kakapatak. Daig ko pang nawala ng mahal sa buhay matapos akong magtapat. Kapag hindi ka tumigil, paiyakin pa kitang lalo sa ligaya. Muli akong humagulhol dahil sa sinabi niya. Pesting Steve na to. Kitang nagmo-moment ako rito kung ano na pang sinasabi. But to be honest, I am so happy. Mahal mo ko? Sisinghot-singhot kong tanong sa kanya. Kailangan ko ng assurance. Baka kasi umiiyak na ako ngayon tapos kamote na naman. Nag-assume lang pala ako. Knowing Kyle, kasanggayatan niyang humuhusga kung mamahalin ka o hindi. Of course. Kanina pa ako nagtatapat ng pag-ibig ko para sa'yo. Nagdududa ka pa rin? Patanong niya ang sagot sa akin. Malay ko na ba naman kasi kung joke lang yun? Pakakasalan na nga kita kahit sang simbahan mo gusto. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Giit niya pa. Mas lalo tuloy humigpit ang yakap ko sa kanya. Hindi ka nagjo-joke, di ba? Umiling siya bilang sagot. Mahal mo ko hindi lang dahil sa perlas ko? Muli kong tanong na ikinatawa niya. Seryoso ko, kala niya ba? Baby, mahal ko ang lahat sa'yo. Lalong-lalo ng perlas mo. Tatawa-tawang sagot niya. Kinurot ko ang tagiliran niya bago ako kumalas sa kanya. Sige nga, kung mahal mo ko, sayawan mo nga ako. Yung kasing kembot ko kapag sumasayaw ako ha. Tapos ang music, Totoy Bibo. Mariin kong utos sa kanya. Kumunot naman ang noon niya at tinitigan ako. Are you serious about that? Seryosong tanong niya. Joke lang naman yun. Sinusubukan ko lang kung papalagan niya. Kailan ba ako nagbiro, Kyle? Seryosong tanong ko. Pero sa loob-loob ko'y gusto ko nang bumunghalit ng tawa. But to my surprise, he got his cellphone, opened the app where he can search that song and play it all the way. What the? Lalo siyang lumapit sa akin at kinembot ang bewang niya nang nakakaakit. Mas makembot pa siya sa akin peste. Hala, sige, kembot pa. I shout. He'd been a good follower and I was just laughing till he stopped. So, hinila niya ako papalapit sa kanya. Hinayaan akong maramdaman ng mainit niyang hagpos. Tayo na ba? He asked. Umiling ako bilang sagot. Aba, hindi pa niya ako nililigawan para makuha ng napakatamis kong oo. What the? Sinunod naman kita. Ginalingan ko naman. I danced to that crazy music tapos wala pa rin tayo? What do you want me to do then? He seems annoyed now but I don't care. Minsan lang akong magmaganda kahit matagal naman na akong maganda. Kulang pa. Walang emosyon. Kulang sa feeling. Nakakabitin at higit. Di ko na natapos pang sasabihin ko nang bigla niyang sakupin ang labi ko. Akala ko hanggang doon lang, ngunit bigla niya akong tinulak papunta sa higaan. I will let you say yes in my way. Mariin niyang sabi. Ewan ko na lang talaga kung di ka pa mapa-oo sa gagawin ko sa'yo. Giit niya pa. Hindi ko tuloy mapigilang di umatras papalayo sa kanya. Nakakababa naman kasi ang itsura niya eh. Paano anumang oras isasakupin niya ang kasangga ko? Hindi na ba natin po pwedeng idaan sa masinsinang usapan ng lahat? Tanong ko bago maling umatras hanggang sa wala na akong maatrasan. Naramdaman ko na rin ang headboard ng kama niya. Peste, wala na akong kawala. Pinagbigyan na kita kanina. Tinanong na kita at kinausap ng maayos pero hindi ko nakuha ang gusto kong sagot. Kaya naman, tinanggal niya ang damit pang itaas niya at baliwan ang inihagis. Kasabay noon ang suot niyang jogger. Ngayon, ako ang masusunod at sa paraang gusto ko. Matapos niyang sabihin yon, muli niya akong hinagkan. Sinira na naman niya ang suot ko. Tinanggal niya na rin ang kahon-ihurihang nakabalot sa kanya. My goodness! Lalagnatin na yata ako sa sobrang pagsakop ni Kyle sa akin. Do you know the ama namin? Tanong niya sa akin. Tubango ako bilang sagot. Pwes, manalangin ka na, baby. Maya-maya pa'y nagsimula na si Kyle sa gusto nitong gawin. I started praying in my mind just like what he told me.
Siya ay walang kapaguran at hindi siya titigil hanggat di nadurog ang perlas ng sinilangan. Kinuha nga niya ang cellphone niya at muling pinatugtog ang pesteng Totoy Bibo habang nasa itaas niya ako. I want to dance with that song on. I won't stop until that music don't stop. He pushed me a little and took me from behind. Are you done praying? He asked. Hindi ko siya masagot ng maayos dahil abala ko sa mahinang pagsigaw sa pangalan niya. Hindi ko nga alam kung natapos ko bang panalangin sinasabi niya eh. Ang alam ko lang nakadarama ako dulot ng aking pag-iisa. At makalipas ng ilang sandali, sabay naming naabot ang sukdulan. Kyle's POV. Mabilis lumipas ang 2 araw pero ramdam ko pa rin ang presensya ni Kyle sa katawan ko. At ngayon ang araw, nandito ako sa simbahan kasama ng anak ko at hinihintay namin siya. Wala bang tututol sa kasalang ito? Tanong ng pari sa aming lahat na narito ngayon. Ngunit ni isa ay walang nagsalita. Kung ganon, ay magsimula na tayo. Muli akong tumingin sa pinto ng simbahan. Umaasang darating si Francine. Ngayon kasi ang araw ng kasal ng kakambal niyang si Edison at ang kaibigan niyang si Aiza. Inimbitahan nila ako kaya naman eto ko, katabi ang kambal sa magkabilang gilid. Ngunit nasan nga ba talaga si Francine? Kinuha ko ang cellphone at sinimulang tawagan ang numero niya, ngunit laging unattended. Where are you, babe? Pabulong kong tanong sa aking sarili. I am getting impatient and starting to get annoyed. Where's mom, dad? Kenji asked me. Curiosity was written all over his cute face. Yeah, where's mom? Di ba po dapat nandito na siya? The ceremony is already starting. Even Jiro seems worried, ngunit hindi ko naman alam kung anong isasagot ko sa kanilang dalawa. I tried to call her again and to my surprise, she answered. Baby, where are you? Kanina pa nag-uumpisa ang kasal. Narito na kami at ikaw na lang ang wala. Sunod-sunod kong sabi nang sumagot siya. Muli sana ako magtatanong ngunit kumunot ang noo ko nang iba ang sumagot. Huwag yun ang hintayin pang babaeng ito dahil hindi na siya babalik sa inyo. Kumabog ng malakas ang puso ko dahil sa mariing pagkakasabi ng lalaki sa kabilang linya. Di pamilyar sa akin ang boses niya at maaaring tama ang kutob ko. Who are you? Where's Francine? Bakit nasa yung cellphone niya? Sunod-sunod kong tanong. Binuksan ko ang GPS ng cellphone at kinonekta sa tawag. Umaasang sa pamamagitan no'y malalaman ko kung nasan si Francine. Nag-iwan din ako ng mensahe kay Brian para ma-detect niya ang linya. Help, Kyle! Help! Shut up! I heard Francine shouting for help. She's calling my name, but I also heard a woman's voice. Sino mga yon? Pinutol ko ang tawag at kaagad na nagpaalam sa kambal. Pinabantay ko na lang din muna sila sa mga magulang ni Francine na umuwi para sa kasal ni Edison. Dayton's Hotel, Presidential Suite. That's the location. Kagad ako nakipag-video call sa kaibigan ko na mabasa context ni Brian. Guys, I need your help. Hindi ko inaasahan na lahat ng kaibigan ko online ngayon. At kung di dahil sa sitwasyon, matatawa talaga ako. They all look so serious na akala mo naman sasabak sa gera. Got your back, man, Steven said seriously. I'm gonna be the eyes, Brian told us. Wala namang duda ron dahil siya lang naman ang naasahan naming lahat pagdating sa bagay na may kinalaman sa teknolohiya. He was the mastermind of our group when it comes to tech. Mateo and I were both good at fighting. Kami ang pinakamacho kaya ipaubaya mo na sa amin ng... Wait, what are we going to do in Dayton's Hotel anyway? Nasa po ko ang sariling noo dahil sa kabubuhan ni Ivan. Kung pamachohan lang naman, ako ang pinakamacho. Sasabak siya sa gera pero maliit na bilog niya lang ang dala niya? Just shut up, Ivan. Matulog ka na't mukhang nananaginip ka pa. Mateo said, definitely annoyed at Ivan. Well guys, I'm in the US right now, so yeah, salamat na lang sa lahat. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Chadang dahil sa pagkasira niya. Bakit pa siya nakisali sa video call kung wala naman pala kaming mapapala sa kanya? Paano ko nga ba naging kaibigan ng mga baliw na to? How about me? What is my role here? I know I'm handsome, but I can do better too. Singit ni Cipriano habang nagtitipa sa laptop niya. Magtrabaho ka na lang bro, bawal lang sira sa grupo. Sagot naman ni Leonardo. Sa poong noon napapailing na lamang talaga ako. Hindi ko alam kung tama ba na tinawagan ko pa sila o sinarili ko na lang sanang problema. Pakiramdam ko mas magiging magulo lang ang sitwasyon na to dahil sa mga baliw kong kaibigan. See you all in Dayton's Hotel, mauna na ako doon. Pagpapaalam ko at baliwalang pinutol ng video call. Kumanda sa akin ang kung sino mang nananakit sa pinakamamahal ko ngayon. Francine's POV. Ngayon, iiyak-iyak ka.
Nasaan ang tapang mo kanina? Walang makakarinig sa'yo dito at wala ring tutulong. Sana kasi hindi ka na lumabas pa sa lungga mo. Nahuli ka tuloy ng pusa. Pilit kong pinapaganang isipan ko, ngunit unti-unti akong nalalaman ng pagod at sakit na natamo ko sa kamay ng pesteng Nadya na to. Pakiramdam ko rin na manhid na ang mukha ko nandahil sa kakasampal niya sa akin. Pero hindi ako dapat na makaramdam ng takot. Tuwag ka. Hindi mo kayang lumaban ng patas. Isang malakas sa sampal naman ang dumapo sa mukha ko matapos kong sabihin yon sa kanya. Tila ba nabibingi ako at umiikot na ang paningin ko. Wala akong pakialam sa lahat ng sasabihin mo, Francine. Inago mo sa akin si Calket, dapat lang na mawala ka na. Pero bago yon, let's play first. Napapikit ako na Marian nang bigla niyang hilahin ang buhok ko upang tumingala sa kanya. Pilit niya akong pinatitingala, makita lang ako ng nanguuyam niyang mukha. You're nothing but a garbage, Francine. Isa kang bayaran na sinusubukang palitan ng posisyon ko para ano? Kunin ang dapat sanay na sa akin? Nasaan ka ngayon? Gusto ko nang maiyak dahil sa sakit at tindi ng pagkakahila niya sa buhok ko. Pero alam kong mas ikatutuwa niya iyon. Look around you. May tao bang handang tumulong sa'yo ngayon? Wala, di ba? Giit niya pa. Siguraduhin mong hindi ako makakatakas, Nadya, dahil kung hindi, ipaparanas ko sa iyong lahat ng ginawa mo sa akin. Napalakas na tawa naman ang naging sagot niya bago ko sinuntok sa sikmura ko. Sobrang dumidilim na ang paningin ko nang dahil sa kanya. Hindi na akong dapat na pinanghihinaan ng loob, pero na makita kong pamilyar na mukha ni Kervin na ngayon nasa harap ko na, nakaramdam ako ng labis na takot. Hindi ko alam kung gaano nakatagal pinigil kong paghinga ko. Nanginginig na rin ng mga tuhod ko at nanlalamig ng katawan ko. Nakakatakot. Natatakot ako.